hindi katanggap-tanggap yung nangyari, no? Na hindi pa pwedeng payagan lang natin na yung mga kababayan natin kamukha itong mga, lalong-lalo na itong mga may disabilidad, ganyan ang trato at tinatakot at binubugbog sa mga public transport vehicles. Kaya po, agad-agad po nating inaksyonan kahapon nung nakuha natin yung balita. Nung June 9 po ito nangyari, nung Lunes, sa loob ng isang bus ng Precious Grace Transport. Isa po itong bus provider ng ating EDSA Busway Carousel. At kagabi po, pinatawag po natin agad yung Precious Grace at sinurrender po nila yung driver mismo nung bus kagabi, late last night, no? At yung pong driver ng bus, inimbestigahan na natin, in-interrogate na natin, at sinuspindi na po natin yung lisensya ng driver, no? Kasi kailangan po talaga accountable both yung driver at yung bus company dito. Kasi hindi po pwede nating papagampasin ito na meron po tayong mga kababayan na sa loob mismo ng bus na dapat safe sila dyan, dapat walang mangyayari sa kanila dyan, pinabayaan nilang siyang bugbugin ng mga pasahero. Opo. Sec Vince, yung pong itong taong na nakita po sa video na binubugbog, may kwento na ho ba kung sino itong taong ito? Bakit po? Konduktor ho ba yung kanyang kaalitan dito? At sino po yung kumuryente? Meron po kasi parang nung nakahiga na po itong PWD po, no, na nagulpe, nabugbog. Oo, at nagpupumiglas nga din po dahil nga sa pinagtutulungan na siya. Para may ginamit po na kinuyugo okay. Kinuyugo talaga eh. So ang iniimbestigahan natin ngayon, no. Mamaya po kukunin ko yung statement nung driver at nung konduktor, no. Yung driver po si Mark Ivan Ramos at yung konduktor si Francis Oruas. Kinuha po natin lahat ng statements nila very late last night at makukuha ko po ito mamayang umaga sa LTO. No, kaya magbibigay po tayo ng update dito once na nakuha natin. Sa ngayon po, hindi pa po natin na-identify yung biktima, kung sino siya, at hindi pa po natin siya nahahanap, no. So, ano po yan, no? Kailangan, ongoing po ang investigation natin, pero pinasuspindi na po natin itong both yung driver tsaka yung conductor ng bus. Kasi responsibilidad po nila yan, no? Na pag may nangyayaring ganyan, hindi pwedeng pipikit mata na lang sila at papabayaan itong mga pangyayaring to. Dapat ito, report kagad sa ating mga saik, dun sa ating busway, every stop naman po, meron tayong mga security personnel dyan. Dapat report po kagad ito para po na-actionan ng ating security personnel at talagang na depensahan naman natin yung kawawang pasahero na kinuyog dito sa loob ng bus. Okay, so wala pa po tayong detalye kung ano ang pinagmulan nito at kung paano po ito natapos, no? Meaning noong kumbaga kung nasukol mo na yung pong na pinagtulungan na, if I may say, victim dito, ano po? Victim. Opo. Kung ano ba? Wala pa po tayong detalye, Kuya Ted. Makukuha ko po ito siguro in the next few hours. Once na makausap ko po ang LTO. Nasa kanila po ang yung driver tsaka yung conductor, no? So, magagaman po natin dito sa account nitong driver at conductor kung ano talaga nangyari. Opo. At hopefully po, no, malaman natin kung sino yung biktima para naman po makausap din natin yung biktima mismo. Okay, sige po. Kumbaga po, Sec Vince, ang yung standard ho dito na dapat mangyari, kung meron man po, assuming lang po, no, kung merong isang, sabihin na po natin na hindi mo makontrol na tao doon sa loob ng public transport, dapat kung sakasakaling nasukol na siya, dapat pong hihinto yung bus sa isang safe side, tatawag ng otoridad, di ho ba? Para dapat doon, po ganon. O kaya kung meron pong injury, kung may injury po yung tao na nasaktan, dapat agad din pong dinadala sa ospital.
Tama po yan. Tama po yan. Responsibilidad po ng mga bus company natin yan. No? Pagka po ang isang kababayan natin ay sumakay sa isang PUV, nagiging responsibilidad na po ng PUV na yon yung safety ng ating mga kababayan. Kaya dapat po, huminto sila kahit dun sa susunod na bus stop. Marami naman pong stop sa busway. Magkakalapit po yan. At lagi pong merong security personnel doon. Meron po tayong saik sa bawat busway stop. So dapat po yun ang ginawa ng driver at ng konduktor. Okay, sige so po. hindi po ito ginawa. At liable po yung kumpanya at yung driver at yung konduktor dito. Okay, sige po. So antabay po kami sa magiging anunsyo po no ng DOTR Opo. dito. Ang problema po talaga natin nitong mga nakaraan, unfortunately, is wala pong takot Wala pong takot ang ating mga PUV companies sa consequences ng ginagawa ng kanilang mga driver o ng mga violation nitong mga bus company at ibang PUV operators natin. Yun po talaga ang tingin ko punot dulo nitong mga pang-aabuso na ginagawa nila. Wala pong takot dahil alam nila na nung nakaraan, wala naman ito, hindi naman sila pinaparusahan, wala namang consequence ang kanilang mga ginagawa. Pero ang ating pong sinasabi sa kanila at sa ating mga kababayan, hindi na po natin papayagan ito. At immediate po ang magiging consequence at mabigat po ang magiging consequence nitong mga ito. Opo, Sec Vince. Kaya po sana matuto na sila dahil hindi po natin titigilan ito. Bawat video na i-report sa atin, basta na validate, basta na sigurado natin na totoong nangyari, pasensahan po tayo, mabigat po ang kanilang magiging mga consequence dito.